Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Bumuo ng kasunduan ng Office of Civil Defense sa pangunguna ni Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros kasama ang GMA Network sa isang official signing ng Memorandum of Agreement para sa B1 Tama Infotainment Campaign na isang advokasya na nagpapalakas sa mga Pinoy na itama ang kaalaman at pagbibigay ng truthful information at tamang values sa pamamagitan ng masaya at engaging na content. Ang B1 Tama Campaign ay pinangungunahan ng GMA infotainment shows tulad ng Amazing Earth, I Believe at ang talk show na Fast Talk with Boy Abunda. Bit-bit nito ang slogan na matuto, matuwa, B1 Tama para mapalawak na ang learning ay isang malinaw na pamamaraan na maibibigay sa pamamagitan ng entertainment. Hangad ng kampanya na labanan ang misinformation at disinformation sa pamamagitan ng pag-inspire sa mga Pinoy na i-adopt ang tinatawag na fact-based, meaningful at life-enhancing content. Nagpasalamat naman ang OCD sa GMA Network para maging institutional partner sa mahalagang aspekto ng pagbibigay ng tamang impormasyon. Kinilala rin ng OCD ang matatawag na invaluable support and collaboration sa kanilang campaign partners tulad ng Anak TV Foundation, ang National Council for Children's Television, World Wildlife Fund of Philippines at Philippine Women's University. Tampok din ang tatlong campaign spokesperson sa pangunguna ni Dingdong Dantes ng Amazing Earth, Chris Chu ng I Believe at Boy Abunda ng Fast Talk. Binigyang halaga ni Undersecretary Cabreros ang aktibong papel ng OCD participation sa B1 Tama alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang pagsuporta ni Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr. para sa isang well-informed at disaster-resilient citizenry. Matagumpay na naisagawa ng Office of Civil Defense Central Visayas ang Enhanced Local Disaster Risk Reduction and Management Plan of Formulation Workshop para sa lokal na pamahalaan ng Bindoy Negros Oriental. Muling ipinamalas ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ng Bindoy ang kanilang paninindigan na para sa disaster preparedness at resilience sa kanilang pangunguna sa Enhanced Local Disaster Risk Reduction and Management Plan Formulation Workshop for 2027 to 2032. Katuwang pa rin ang OCD Region 8. Naganap ang workshop noong Agosto 19 hanggang 22 sa Kugon Bamboo Resort and Restaurant sa Barangay Pangalaykayan, Bindoy. Dito nagtipon ang mga kinatawan ng local government unit, pribadong sektor, civil society organizations, at iba pang vulnerable groups. Pangunahing layunin nito na mapalakas ang kapasidad ng mga tanggapan at departamento ng munisipyo sa pagrepaso at pag-update ng kanilang kasalukuyang DRRM Plan 2022 to 2026 na nakaangkla sa mga global at national policy. Isinama rin dito ang integration ng mga development at sectoral plans para mapalakas ang kabuuang estratehiya ng kahandaan ng komunidad. Naging tagapagdaloy ng naturang workshop sina Janice Padadag, Joey Ann Dumdum at Judy Ann Uy mula sa OCD Region 7 kasama si Ian Tumobag mula naman sa PDRRMD Negros Oriental. Habang sinuportahan din ito ni Bidoy Mayor Eniego Habagat. Nagbigay daan ang aktibidad para mas lalong mahubog ang mga kakayahan ng mga lokal na lider at mga sektor ng lipunan tungo sa mas ligtas at mas matatag na pamayanan. Kasabay ng pagsisikap ng Office of Civil Defense Calabarzon na maparami ang pag-accredit ng bodies at community disaster volunteers sa rehiyon,
May mga key personnel mula sa operations section ng regional office na nagbigay ng technical assistance sa munisipalidad ng Lobo ng mga kaalaman. Ang karamihan sa mga ito ay mga volunteer na sumalang sa orientation sa Lobo Multipurpose Evacuation Center, Lobo, Batangas. Sa nasabing aktibidad, may mga salient provisions ng NDRRMC Memorandum Circular No. 64 ang binigyang diin kung saan nilinaw kung ano ang guidelines sa accreditation at ang halaga ng mobilization process para mapasama ang protection mechanisms para sa isang accredited community disaster volunteers. Mayroon ding Manual of Operations at Utilization of ACDV Dashboard para sa accrediting body. Ang volunteers orientation ay pinangunahan ni Danilo Diona, Executive Assistant sa Alkalde at Municipal DRRM Officer Enrico Hosmilio. Naroon din ang mga representative mula sa 59IB Philippine Army at 60 participants mula sa iba't ibang volunteer organizations sa munisipalidad. Sina Randy De La Paz, Chief Operations at Rovelyn D. Cancicio, Head Response Unit ang nagsilbing resource persons. Nagpreposesyon ang Office of Civil Defense Central Office na aabot sa 2,000 hygiene kits sa OCD Region 6 warehouse sa Iloilo City. Tumulong sa pag-deliver ng mga ito ang mga tauhan ng Iloilo City Police Office. Layo nito ang paigtingin pa ang kahandaan ng Western Visayas pagdating sa masamang panahon. Bahagi rin ito ng mga hakbang ng OCD6 para masiguro ang suporta sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Nauna rito nitong Agosto rin, nasa 2,000 hygiene kits din ang ipinuwesto sa Camp Hernandez sa bayan ng Dingle sa Iloilo. Layon ng Office of Civil Defense Region 8 na palakasin pa ang community resilience sa kanilang nasasakupan at ngayon idaraan ito sa pamamagitan ng isang pagsasanay sa mga bagong halal na opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Kaugnay nito, idinaos sa Waterfront Hotel sa Lahog, Cebu City ang 3 araw na 2025 newly elected officials performing leadership for uplifting service o NEO Plus Program Refresher Course para sa lalawigan ng Leyte. Pinangunahan ito ng Department of the Interior and Local Government Region 8 at Leyte Provincial Office sa pakikipagtulungan ng Philippine Councilors League Leyte Chapter. Tumayo naman bilang resource person si OCD Region 8 Director Lord Byron Torrecarion para sa Localizing Disaster Risk Reduction and Management, Climate Change Adaptation and Mitigation and Community Resilience o DRRM-CCAM. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pamumuno pagdating sa community resilience sa pamamagitan ng pamamahala at prioritasyon ng disaster risk reduction advocacies sa kanilang nasasakupan. Tinalakay din niya ang pagtugon sa climate change sa pamamagitan ng paggamit ng DRRM-CCAM na makatutulong sa mga LGU na maging matatag sa harap ng mga kalamidad. Suportado ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region at ng Provincial Government ng Lanao del Sur ang paglulunsad ng kauna-unahang Disaster Response Plan ng rehiyon. Idinaos ang launching sa Cotabato City noong Agosto 20. Ayon kay OCD BARM Director Joel Mamon, magsisilbi itong gabay para sa Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mas maagap, epektibo at well-coordinated na pagtugon. Nagbibigay din ito ng direksyon sa pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan at kanilang partners para agad na makapaghatid ng tulong at masimulan ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Muli namang tiniyak ng OCD ang pakikipagtulungan nito sa Bangsamoro Government para palakasin ang kakayanan nitong rumesponde sa sakuna. Samantala, ikinalugod naman ni Lanao del Sur DRRM Officer Shaminoden Sambitori ang plano at tinawag itong isang mahalagang hakbang para pag-isahin ang disaster efforts ng rehiyon. Dagdag niya, patunay lang ito ng sama-samang paninindigan para protektahan ang buhay ng mga residente, pangalagaan ng mga komunidad
at siguruhing walang maiiwan sa panahon ng krisis. Ang Bangsamoro Disaster Response Plan ay binuo ng Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o READI ng rehiyon. Katuwang ang Ministry of Social Services and Development at suportado ng UNICEF at ng Korea International Cooperation Agency. Matagumpay na naidaos ng Office of Civil Defense Caraga sa pamamagitan ng Gender and Development Program ang dalawang batch ng one-day roundtable discussions at consultations ukol sa gender-sensitive disaster risk reduction and management. Layon nito na palakasin ang kaalaman ng kabataan at mga school-based GAD focal person ukol sa kahalagahan ng pagsasali ng gender perspectives sa disaster preparedness, response at recovery. Ang unang batch ay isinagawa noong Agosto 26 kasamang student leaders at mga guro mula sa Taligaman National High School. Habang idinaos naman ang ikalawang batch noong Agosto 27 na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Ampayon National High School. Ang mga sesyon ay nagsilbing plataporma para sa interactive dialogue kung saan ipinahayag ng mga estudyante at mga guro ang kanilang mga karanasan at rekomendasyon sa pagtataguyod ng inclusivity sa mga DRRM program ng paaralan at komunidad. Isang guided site tour sa OCD Caraga Regional Office at Government Command and Control Center ang isinama sa aktibidad para magbigay ng first-hand exposure at mas malalim na pag-unawa sa operasyon ng ahensya. Patuloy na isinusulong ng inyong OCD ang kanilang panata na makabuo ng isang mas ligtas, mas inklusibo at mas matatag na rehiyon sa pamamagitan ng mga kabataan at mga guro bilang tagapagtaguyod ng gender-sensitive DRRM sa kanilang mga paaralan at komunidad. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging